Isa sa nakakakilabot na kaso na dininig dito sa Senado na nasaksihan ko ay ang Senior Aguila case. Nauaakalain nyo na sa pelikula o sa mga foreign documentaries nyo lang ito masasaksihan, pero nangyayari pala ito sa tunay na buhay at sa Pilipinas din. As usual, si Senator Risa Ontiveros naman ang present para mag-fiscalize nitong kaso na to, at kasama niya noon si Senator Bato de la Rosa na hindi pa nagtatago ng mga panahon na yun. So, sino nga ba si Senyor Aguila? So, siya ang tinuturing na puon, tinuturing na Panginoon. At Santo Niño daw na nagkatawang tao. According dito sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, may tuturing siyang kulto kasi sinasamba nila itong si J. Renz Kilario. Yan ang kanyang tunay na pangalan, also known as Senyor Aguila. Ito si J. Renz Kilario ay bata pa ito. So sabi nga ng mga classmates niya nung ini-interview na nagulat daw sila. Kasi senior high school pa lamang daw ito si J. Renz Kilario at bigla na lang daw naging leader ng isang grupo. So sino nga ba siya at bakit nga ba niya napaniwala? Paano nga ba niya napaniwala ang Socorro Bayanihan Services Incorporated na siya ay pinagpala at siya ay isang Panginoon? Maraming mga rules dito sa SBSI, no? Marami silang ginawang rules na sila lang ang nakakaalam. Kaya natin sila maituturing na kulto kasi sinusunod lang nila ang isang Panginoon. Sinusunod lang nila ang isang leader, no? At itong mga rules nila ay sobrang nakakagimbal, kumbaga, at kahindik-hindik. Naniwala ang mga taga-SBSI na siya ay may kapangyarihan dahil nga daw nagkakataon kapag ka nagsasalita itong si J. Renz Kilario, also known as Senyor Aguila, ay nagkakatotoo. Katulad na lamang daw na may isang incident wherein pinatigil daw niya ang ulan at tumigil nga naman ang ulan. Meron din daw mga pagkakataon na pinapakanta niya ang mga ibon. At meron din isang pagkakataon na pinakita daw mismo ni Senyor Aguila ang impyerno sa pamamagitan ng nasusunog na kagubatan. So naniwala silang lahat dito dahil ang sabi daw ni Senyor Aguila na eto daw ang mangyayari sa kanila, diyan daw sila mapupunta sa sunog na yan kapag sila ay lumabag sa pag-uutos sa SBSI. Napag-alaman na itong nasusunog na kagubatan o parte ng kagubatan ay pinag-utos lamang pala ni Senyor Aguila para ipakita sa mga taong ito na siya ay tunay na makapangyarihan when in fact, ang lahat ng ito ay staged lamang. Now, itong mga taong to, meron silang mga sinusunod na batas. Batas na pinag-uutos ni Senyor Aguila. Pero sa edad ni Senyor Aguila, ay maiisip niya bang lahat ng ito? May nakapagsabi pa na gumawa daw ng libro, gumagawa daw ng kanta ito sa Senyor Aguila when in fact ay hindi daw ito matatas o hindi daw fluent ito sa Tagalog, hindi din ito fluent sa Korean or any other languages. Pero yung kanyang sinusulat na kanta at kanyang sinusulat na libro ay very, very fluent daw talaga. Nakaamoy daw itong mga tumakas sa SBSI na itong si Senyor Aguila ay may kumukumpas sa likod nito. Ito nga daw ay si Mayor Galanida, isang 80-year-old na citizen na naguutos di umano dito kay J. Renz Kilario. So paano nga ba na-recruit si J. Renz Kilario para maging Senyor Aguila? So itong si J. Renz Kilario daw ay ni-recruit ni Rosalina Taruk as president nitong SBSI. Pero nung una daw, sabi tinanggihan daw ito ni J. Renz. But unfortunately, sumakabilang buhay itong si Rosalina Taruk, kaya tinanggap na daw ni J. Renz ang pagiging presidente nitong SBSI. So, gumagawa sila ng mga rules, gumagawa sila ng mga law na sila-sila lang yung nakakaalam. Kung makikita nyo po itong lugar kung saan po nakatirik itong mga SBSI members, ito po ay sa Socorro Island, Surigao del Norte. Maliit na community po sila sa bundok. Ayan po, kung makikita nyo po, dyan po sila nakatira. So, kailangan daw ay alas 3 o alas 4 pa lang ng umaga ay gising na sila para magbasa-basa ng libro na sinulat daw nitong si Senyor Aguila. At yung kanilang pamumuhay nga daw ay may porsyentong nakukuha. Kumbaga sa kanilang mga tinatrabaho, mga nabibentang ani, mga nabibentang isda, mga nahuhuli, may porsyento daw dito si Senyor
Aguila at ang ibinibigay daw sa kanila ay hindi pera pabalik, kundi 2 kilo ng isda, ilang kilo ng gulay or whatsoever. So, itong mga tao na lalabag sa utos ni Senyor Aguila ay meron silang kaukulang kaparusahan. Ang kaparusahan nito ay meron silang aroma beach na tinatawag. Ito ay isang man-made pit na pinagsama-sama daw doon lahat ng mga human feces, urine, mga ganyan, yung human waste kumbaga. At papaliguin daw doon kung sino man ang lumabag sa utos niya. So grabe, napakagago lang, 'di ba? Na parang saan ang pagiging makatao mo dito? Tinuring kang Panginoon ng mga taong ito, tas gagaguhin mo ng ganyan. Sobrang inhumane na nitong ganitong parusa, no? At sabi pa nga ay ito mga bata, 12, 11 years old, pinagpapakasal, pinagkakasundo sa isa't isa para ikasal ng ganito kaaga. At may sinasabi pa nga daw na ito daw si Senyor Aguila ay makikipagtalik muna dito sa ikinasal na batang ito bago makipagtalik doon sa pinakasalan niyang lalaki. Grabe, 'di ba? Child abuse. Child abuser. Pero ito kasi si Jaren Esquilario ay bata pa rin siya eh. Siya ay kung tutuusin ay senior high school pa lamang daw itong tao na to, no? Nung panahon na yon, nung naupo siya bilang presidente ng SBSI. So ano nga ba ang mga kinaso dito kay Jaren Esquilario? So nandito daw ang qualified human trafficking, kidnapping, serious illegal detention, child abuse. At meron pa nga daw dito drug trafficking dahil nagbibenta daw di umano ng mga pinagbabawal na gamot itong community na to. And facilitation of child marriage. Imagine this. Yung mga magulang mismo ng mga bata ay pumapayag na ikasal ang kanilang mga anak sa ganung edad. Grabe yung lason siguro na pinasok, kumbaga, nitong si Senyor Aguila. Grabe yung pinasok nilang lason sa mga tao na miyembro ng community na to. Na mayroong isang nakatakas na nagreklamo din na ito daw si Senyor Aguila ay nagpapanggap na isang doktor. No, umakto daw itong OB-GYN, nag-perform daw ng internal examination, yung pinapasok yung kamay sa ari ng babae para malaman kung manganganak na ba ito o hindi. Sa isang asawa ng miyembro na to na tumakas na, no? At nagtiwala daw sila kay Senyor Aguila dahil kaya instead na doktor daw yung tawagin nila, ay ito si Senyor Aguila yung tinatawag nila. Dahil ang tingin at turing nila kay Senyor Aguila ay isang Panginoon. So, nung time na dinidinig itong kaso na to sa Senado, ay hinuli na lang bigla itong si Jaren Esquilario kasama ng 3 opisyal at 9 na miyembro, no? Naharap sila sa 21 cases. At ang depensa ni Jaren Esquilario ay ito lang ay pinulitika sila dahil daw may gustong umangkin ng lupain na kinatitirikan ng SBSI. Syempre itong kaso na to, unang-una na dyan ipagpapasalamat natin kay Senator Risa Hontiveros dahil naging kontrobersyal itong kaso na to at talaga nabigyan ng linaw nung iniharap ito sa Senado. Sabi ko sa inyo, hindi lamang makabayan si Senator Risa Hontiveros, makatao din siya. Iniisip din niya ang kapakanan ng kababaihan at ng mga bata. So talagang gitil na gitil siya during the time na dinidinig ito sa Senado. So isa talaga siya na mapapasalamatan natin na binigyang katarungan itong kaso na ito nang mabawasan ang child exploitation. Kasi sa totoo lang isa yan sa problema natin na kinakaharap dito sa Pilipinas.